Hi guys! This is Rachel again and I'm here to talk about kung gano'n na lang po kadali kumuha ngayon ng passport. No? So, pumunta po ako ng Dumaguete last January 25. Ayan, so kumuha po kami ng passport doon. Dinala ko po yung mga pinsan ko, dalawang estudyante. So, isang adult, adults na pala silang lahat, no? Kasi 18 plus na. Okay, so, ayun. So, share ko lang po sa inyo yung mga naging experience po namin, kung gaano lang po kadali at ano yung mga requirements na kinumply po namin. Especially for students out there, kasi nga yung mga sinamahan kong pinsan is mga students po sila. Isang high school at isang college. So, ayan, no, paano nga ba, no? Tagal na din pong, last time na nakapag-sit down vlog ako. So, by the way nga po, again, I'm Rachel. So, I've been making traveling as business since 2017 because I'm a travel entrepreneur or I'm a travel agent. Ayan, so, ayan, passion ko pong, or talagang naging kagustuhan ko na din pong mag-share ng mga videos about traveling since then. So, ayan, back to the topic. So, gano'n nga ba kadali ngayon na mag-apply for passport? So, ngayon, no, of course, I think most of us, no, or most of you out there is very common knowledge na po na pumunta po kayo sa dfa.gov.ph because the first thing we're gonna do is we're gonna do appointment po talaga. Mag-a-appointment po talaga tayo doon. And then, for our convenience po, is doon na din po tayo magbabayad. So, pwede kayong magbayad, I think, through GCash. And then, pwede din po kayong magbayad through 7-Eleven. So, the option is nasa sa inyo na po. And then with the requirements, for example, for students, no, especially for students, the requirements naman po sa base po sa naging experience po namin, example po, yung isa kong pinsan is yung ID po niya is hindi klaro, nag-fade po yung nag-fade po yung ID niya. So, ang gagawin mo dyan po, if wala ka po talagang valid ID, ang gagawin mo dyan is magpapacertify ka po sa kanila. Yung certification of enrollment na naka-enroll ka po talaga sa school na yan. So, yun po yung i-comply mo and also your PSA or the Philippine Statistics Authority certificate po. Yun. So, or yung birth certificate. And then, ayan. And then, meron naman po yung iba, no, na yung PSA nila is hindi klaro. So, kapag hindi po klaro yung PSA nyo po, ang gagawin nyo po is pumunta po kayo sa inyong munisipyo or yung municipal office and pumunta po kayo sa, I think, sa registry or sa registrar. Yan. So, sila po yung nag-ano sa mga birth certificate. Secure po your copy of birth certificate from the municipal or from your municipality. Ayan, so yung bayad I think nasa mga 100 plus. Kasi dito kasi sa amin kasi pumunta kami sa ibang town since nasa ibang town naka-register yung pinsan ko. Tinanong po ng staff doon kung for what po yung birth certificate. So sabi ko for passport. Ang sabi nila, pag for passport daw is nasa 500 plus pesos. And then for local use naman is nasa 100 plus pesos. But I still opted po na yung for local purposes lang po yung babayaran namin. Kasi I think accepted naman po doon sa Department of Foreign Affairs, DFA Center or DFA site na pupuntahan namin yung birth certificate na dala namin. Kasi I think for international purposes is required lang siya. Pag nandun ka na sa international or nandun ka na sa ibang bansa, doon mo siya gagamitin. Pero kung dito lang naman sa Philippines, I think okay naman yung local purposes yung nakalagay sa mo. Kasi mag-stamp po kasi sila na this is for local use only or this is for international use. So, ayun guys, true enough, nakasave po kami talaga ng mga 400 pesos kasi accepted naman po siya sa DFA site. So, ayun lang po talaga. Meron lang po talagang ibang mga offices na mag-charge po ng higher pag ganito po yung purpose mo, ganito, ganyan. So, kung for passport purpose mo, nasa 500 plus. Tapos, kung local, nasa 100 plus. So, ayan. So, it's up to you. Basta yun po yung naging experience namin na tinanggap naman yung local papers namin. So, I hope naging clear. And, i-comment din na lang po dyan sa comment section. So,
for mga regular na mga for regular, how do I say, for regular passport applicants, meron po akong another video of this. So, it was published last 2023, year 2023, last year. So, ayan, you can also refer to that kasi hindi naman po nagbago yung requirement. And next is, naman, yung college ko na pinsan. Since wala po talaga siyang ID, ang ginawa po is, ang school po kasi is nagbibigay sila ng certificate of eligibility or yung certificate ba na naka-enroll ka sa school na yan. So, ayan. And then po kasi yung NSO niya is hindi klaro. So, ayan, nag-secure siya ng birth certificate sa munisipyo. Para, ano kasi yung birth certificate para siyang computerized or typewritten yung format niya. Parang ganon. So, very clear talaga yon. So, I think the key here, is if you have valid ID and you have NSO, you're good to go. And if you are a student and you don't have valid ID, you can secure a certificate of eligibility. Kukunin niyo yan kung high school kayo, kukunin niyo yan sa principal niyo. At kung naman kayo, kung college naman kayo, binibigay naman yan once you are enrolled. Ayan, so, ayan, ganun lang siya kabilis, guys. So, ayan, panoorin niyo lang po yung some of our clips in the journey po nung pumunta kami sa DFA. So, if you have questions, guys, don't hesitate to comment down below. And kung bago ka sa channel ko, paki-hit naman po dyan ng subscribe button and hit the notification bell para aware po kayo kung may bago akong uploads. And then, share this video with your friends. Ayan, so recap lang natin ng mabilisan, Again, if you have valid ID, you have the appointment, and you have the PSA certificate, then you are good to go. So, ayan. And then, I highly recommend or I would really recommend DFA site of Dumaguete kasi sobrang dali lang. Mga 5 minutes lang tapos ka na. So, ayan. And then, parang yun lang, guys. So, yung mababayaran mo is nasa lang. I think, 950 yung passport application and then 150 yung deliver. So, ganun lang, guys. So, ipa-deliver mo na lang. Huwag ka na lang bumalik doon sa site para makasave ka sa pamasahe. Diba? Pero kung nasa Manila po kayo, guys, kayo na po ang bahala dyan kung saang DFA site kayo po mas komportable or mas convenient. Ayan. Again, if you have valid ID and if you have PSA and you have the passport appointment, then you're good to go. You're good to go. Okay, so may mga questions din po, yung mothers, yung may mga, may mga anak ba. So, ang required na hindi na sila kailangan ng appointment, ang allowed na hindi sila kailangan ng appointment is yung, of course, yung mother or yung infant, basta siya, I think below 7 years old or 8 years old, basta nasa ganyang age range. So, yung mga 12 years old, yung mga 15 years old na kapatid po noon, kasi example, if whole family po kayong pupunta, so yung 12 years old or beyond 8 years old yata yon, basta nasa around, siya, 7 to 8 years old below, yung allowed na kasama na ng nanay, hindi na kailangan ng appointment at kasama na yung infant. Kasi nagtanong talaga ako personally doon, guys, nung pumunta ako, para masabi ko din sa inyo, di ba? So, ayan. Basta again, na lang yung gagawin nyo, guys. For example, may 3 kayong anak, tapos yung 2 is mga bata pa lang, child range ang age at hindi pa mga teenager. Example, meron kang 7 years old, tapos yung isa meron kang 2 years old, sasabay na to sa nanay. Sasabay na sila sa nanay. No need for appointment. At yung teenage mo naman, 15 years old or 12 years old, ito yung i-appoint mo. Pupunta ka sa dfa.gov.ph, mag-appointment ka doon. And then, kung ano yung date of appointment ng anak mo na teenager, yun lang din po yung sasabayan mo na date kung kailan kayo pupunta lahat para masabay na kayong lahat. Diba? Yun lang. Again, click that subscribe button and hit the notification bell and share this with your friends. Bye. Thank you. Again, this is your travel agent, Rachel, at your service since 2017. Bye.